Alright, hello, what's up guys? Welcome sa ating YouTube channel guys, no? Discarding Kuya Ahoy. Today's video guys, mag-update tayo ng ating piso Wi-Fi. Mula sa 5.0, update natin siya ng 5.1.3. Yung bagong update ngayon ni Ado Paisop. Ito guys, mag-login tayo guys. Gamit tayo ng IP address ng piso Wi-Fi natin kasi yung ating computer guys ay walang Wi-Fi. So sa ano tayo nag-login? Pumasok sa IP address. So ito yung dashboard ng ating light version. Mag-login lang tayo dito guys, no? Password, mag-login lang tayo diyan. Ito yung Adolite guys, no? Ito, tingnan natin kung may oras pa yung mga ano. Ito may mga oras pa sila, no? Ayan. May mga wala na palang oras to, naka-expired na. So matagal na kasi itong na-pull out natin guys dun sa area. Tayo sa plugins. Hindi tayo makapag-update kung ganito naka-offline yung machine natin. So, ano kayang problema na ito? Restart natin yung machine. Reboot natin kung babalik pa siya sa normal o mag-online na siya. Ayun, alright guys. Na-reboot na natin yung ano. Naglagay pala ako ng antenna niya guys. Nilagay natin yung 5v5 kasi nag-error siya. Nung binalik natin yung 5v5, yun, nakita na natin yung check update. So, ito na yan guys, oh. Lumabas na siya, no? So, marami na siyang update guys, no? May 5.1.5, 5.1.4, 5.1.3. So, ito yung stable version, stable release na ni Ado sa light version. Ito yung, kung pupunta ka sa website ni Ado, ito makikita, madadownload mo tong 5.1.3. Pero itong 5.1.4 sa 5.1.5, nasa ano pa lang to guys, beta. Beta version pa lang siya. So, eto, yung 5.1.3, ang major changes daw dito is default captive portal. Kasi yung mga old version, nare-reset yung themes, no? Tapos may dinagdag siya dito, new user interfaces, captive portal UI changes, admin UI changes, added translation, yung English, Espanyol, Bahasa Indonesia, Malay. Added mute and unmute in captive portal, sub advanced advendo. May advanced advendo na pala tong ano. 5.1.3. Auto select sa Bendo payment portal. Ayan, separate Wi-Fi rates per sa Bendo. Requires sa Bendo credit, basic version remains free. Ayun. Tapos multi-rates profile. Yun yung sa advanced Bendo. Tapos enhanced client devices identification, enhanced machine license activation, fixes for customer account session, synchronizing security loophole. Ayan, basahin nyo na lang guys. So, marami siya, no? Ayan. So, try natin guys, ano? Install natin tong, ngayon, tingnan natin dito sa baba. May 5.1.2, 5.1.2, 5.1.0. Ito yung version natin guys. 5.1.0. So, update natin siya guys. Dito tayo sa 5.1, 5.1.3. Try natin update. Install natin siya. Are you sure you want to install a version 5.1.3? Install. Wait lang natin guys na ma-download yung
5.1.3. Yun, okay na. Software updates downloaded. And then, software update download successful. Please reboot the machine to install new update. So, reboot natin yung machine natin. Okay, click reboot. Magre-reboot yung machine natin, guys. Habang nagre-reboot yung machine natin, guys, punta tayo dito sa ating Facebook. May nakita ako dito, guys. Ito. Update from 5.1.1 to 5.1.5. Tingin ko, guys, ano to? Business version. Hindi ba mawawala ang time ng client at continue lang? Yun yung tanong niya, guys, si Devin Gates. Kung mag-update daw ba siya ng latest version, hindi daw ba mawawala ang time ng client o continue lang? So ito, dito sa comment section, may nag-reply sa kanya. Sabi dito ni Jude. Kilala ko to si Jude. Hey Jude! Kung via OTA, system update, hindi naman. Based on my experience, ito. Pero kung reflash ka, mawawala talaga. At kahit i-backup mo ang mga credits time at i-restore mo sa latest version, wag mo na po susubukan, masisira ang buhay mo. So, yun yung ginawa natin, guys. Tingnan natin kung hindi ba mawawala yung laman nung dati nating software o kaya yung mga sa client natin, yung mga oras nila, hindi ba mawawala kapag nag-update tayo. So, balik na tayo dito sa admin dashboard natin. Siguro nag-reboot na to. Reload lang natin. So, system is starting up pa rin, no? Nag-i-install siguro, guys, ng OS. Pagka-reboot, guys, sa kanya i-install yung bagong update natin na 5.1.3 version sa light version. Yun, 100% na siya. Ayan, ito na, guys. Bago na yung ating dashboard. Para din siyang business version na rin. Para na rin siyang business version. So, dito, makikita mo na yung connected Wi-Fi with running session, client. Ayan. Tingnan natin sa client, guys. Wi-Fi devices. So, ayun. Andito nga, guys, yung andito pa yung mga record ng ating mga clients. Hindi siya nawala, guys. So, tama yung sabi ni Jude na hindi nawala hindi mawawala kapag sa updates via OTA. Pero pag reflash, kahit mag-backup ka pa, masisira daw ang buhay mo kapag sinubukan mo. So, ito na yung 5.1.3 version sa light version, guys. Punta tayo dito sa dashboard. Sa baba natin makikita yung natin. Dito tayo sa system. Ayan. System. Network. Ayan. May access point. Bandwidth limiter. Database. Plugin. Subukan natin dito, guys, yung magano tayo dito, guys, ng remote access remote. So, paano pumunta dun sa ating device? Dito tayo sa admin. May profile. So, ayan. View system log. View device information na ito. Hindi pala na-check. Kaya hindi natin makita yung device view. Okay, save. Tayo sa system. Admin dashboard. Device, ayun. Device information. So, tingnan natin, guys. Ayun. 5.1.3
na yung ating version, software version ng ating Lite. So, hindi na siya 5.0. So, updated na to. So, maganda yung ano guys, 5.1.3 na Lite version. Subukan natin to guys kung anong mga problema ang may encounter natin dito sa ano na to, sa version na to. So, ang tingin ko dito guys, para siyang business version din, no? Oh, ganda. Tapos sa plugins, ayan. Dito ka sa plugins, install and update. Meron na siya ditong speed test. Ayan. Terminal. Yun, kailangan natin tong terminal. eCash payment plugin. So, may eCash na ba to? Oh. Balik tayo dito sa dashboard. Sa dashboard. Okay guys, no? So, maganda. Maganda tong 5.1.3 version ni Adobe Bicep. So, bala ko i-update na yung aking mga piso wifi kasi naka 5.0 pa lang yun. Ang dami ng update. Hindi ko na na-update. Dito may advanced sa bendo siya. Ayan. Meron na siyang advanced sa bendo. Wi-Fi rates. O, parang ano din talaga. Ayan yung Wi-Fi rates ko. So, andito pa yung Wi-Fi rates ko. Hindi siya na-erase guys, no? Pag-update natin. So, alright, goods na to. Maganda to. Maganda tong 5.1.3. Dito tayo. Session settings. Ayan. Voucher. May mga voucher pa ako. So, create voucher. Sales inventory. Ayan. Payment portals. Ayan yung payment portals ko. Ayan. Ito yung token-based security. Ito yung pag may wireless sa bendo. Advanced sa bendo. So, yun na nga yun. Basic network setup. Device information. Captive portal. Admin dashboard. So, yun guys. No? Dito tayo punta tayo dito sa plugin. Install natin to guys yung terminal. Napaka-importante na ito. Kapag tayo ng Dataplicity o kaya ay PyTunnel. Install natin to. Yung terminal. Hintayin natin siya mag 100%. So, restart natin yung machine para mag-take effect. Kasi nag-install tayo ng terminal. Dito guys, makikita natin kung matagal pa rin ba siya mag-boot up. Compare natin siya sa 5.0. Tingnan natin, restart natin yung machine. Yun pa, meron siyang hard restart sa may soft restart. Pag dito tayo sa soft restart guys, ang mag-restart lang ay yung OS lang. Kapag dito sa hard restart, pati mamamatay yung machine natin. Saka restart OS completely talaga. So dito tayo sa hard restart. Click natin yan. Yan, system is restarting. So, tingnan natin guys kung mabilis siya mag-restart, no? Compare sa 5.0. Booting na siya. System is starting up. Medyo may katagalan din yung pag boot up ng 5.1.3 version. Na-stuck talaga siya dito guys sa 50%. Pero pag galagpas nun, dire-diretso na.
So, ayun. Medyo mabilis siya ng konti kaysa sa 5.0 guys. So, na-install na natin yung terminal. At dito tayo. So, ayun yung terminal natin. Diyan natin i-input yung command ng dataplicity o kaya ay PyTunnel. So, ano pang meron dito sa plugin, guys? Tingnan natin. Meron siyang chat plugin, no? Chat plugin, speed test, eCash payment plugin, no? May eCash na to, guys. So, ngayon guys, sa video, yun lang muna, no? So, yun lang muna guys for today's video. Baka sa sunod na mga video guys, mag-update ako dito sa light version ng 5.1.3. Subukan natin to guys na gamitin. Maganda na pala to, parang business version na. Maganda na yung dashboard niya compared dun sa 5.0 light version. Alright guys, salamat sa panonood. What's up? Peace out.